hindi mo pwedeng sabihin ang father o yung son is greater than the father in relational status. Parehas lang din yan sa atin. Sa human experience, ang tatay is tatay talaga yan. Ang anak is anak. Ibig sabihin, mas mataas talaga ang rank or authority ng tatay natin kaysa sa ating mga anak. Pero when it comes to human dignity, is the dignity of the father as human is greater than the dignity of his son as a human also? No. The dignity of the father as a human is the same as the dignity of the son as a human. Yung dignity ng father bilang tao at yung anak niya parehas lang. Parehas na tayo. Lahat tayong tao eh. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalanta. Car bag sauce in hand. Okay, ito naman tayo sa next question naman. Bakit hindi siya co-equal ng Diyos Ama? Kasi His words ay narinig lang niya sa utos ng Diyos Ama. Bakit daw hindi co-equal si Kristo sa Ama, Brother Junre? From True Champion. Hindi ko equal si Jesus? Anong hindi ko equal? Bakit hindi siya co-equal sa Diyos Ama? Co-equal. Kasi His words ay narinig lang niya sa utos ng Diyos Ama, di ba? Hindi, mali yan. Co-equal si Jesus sa kanyang ama. I and my Father is one nga eh. Di ba? Sa Efeso ba yun? Colossus. Filipos pala. Filipos 2. Saan na yung Filipos dito? Ayan, Filipos 2:5-8. Equal sila. Sino ba nagsabing hindi sila equal? Basahin natin sa ESV yata na version yun. Sa 5 kumpisahan, equal sila ng ama. Basahin natin na sa ESV. Have this mind among yourself which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Okay? So dito, although nasa formang Diyos siya, did not equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even on the cross. So, itong did not count equality with God, kapatid, hindi yan ang hulugan, hindi sila equal. Kasi, hindi ka magiging form of God if you are not equal with God. No, ang sabi ni Paul, though he was in the form of God, paano siya hindi magiging equal kung ang kauri niya ay Diyos? Hindi ba equal yan? May tao ba sa mundong ito na ang forma is God? May ordinaryong tao ba na ang form is God? No. Bakit? In First Chronicles 17:20, ito, tandaan mo to. First Chronicles 17:20, basahin natin tong First Chronicles 17:20. 17:20 ng First Chronicles. Nawala. Ano ba yan? Uli, awit ha. First Chronicles 17:20, anong sabi dito? There is none like you,
Walang katulad ang Diyos. Wala siyang katulad. Oh Lord, and there is no God beside you. Walang ibang Diyos na beside you. According to all that we have heard with our ears. No, wala siyang katulad at walang ibang Diyos sa tabi niya. Pero bakit sa Philippians 2:6, form of God si Jesus? Kung wala siyang katulad, bakit form of God si Jesus? Kaya nga sabi, did not count equality. Hindi niya ibinilang ang kanyang Diyos, ang kanyang sarili katulad ng Diyos. Bakit? He emptied himself. And taking the form of servant, nagpakumbaba siya. At namuhay bilang isang alipin. Pero kung babalikan mo, itong 6, napakaliнаw dito, form of God si Jesus. Hindi ka magiging form of God kung hindi ka God. Why? Again, in 1 Chronicles 17:20, there is none like God. There is none like you, O Lord, and there is no God besides you. Kung walang ibang Diyos, bakit form of God si Jesus kung hindi siya Diyos? Ito pa sa Genesis 3:22. Genesis 3:22. Matapos magkasala si Adan at Eva, anong sinabi ng Diyos? Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us. Oh, ano daw? The man has become like one of us. Sino yung us dyan? Kung iisa lang siya. Sino yung us dyan na naging katulad ng mga tao? Ang konteksto kasi nito, nagkaroon ng nabuksan ang mga mata ni Adan at Eva to know what is good and what is right. Kaya ang sinabi diyan, naging katulad natin ang mga taong ito na alam na ang ano ang tama at mali. Kung iisa lang ang Diyos, isa lang ang persona ng Diyos, sino yung us? Personal pronoun yan eh. Di ba? Plural, personal pronoun us. Behold, the man has become like one of us. At then, again sa 17:20 ng Chronicles, there is none like God. There is none like you. So, dito sa 2:6, ang sinabi dito na did not count equality with God. Hindi yan nangangahulugan na hindi Diyos si Kristo. Bakit? Idirekta lang niya lang. Taking the form as servant. Namuhay kasi siya bilang alipin. No? Sa 8, he humbled himself and becoming obedient to the point of death. Nagpakumbaba siya eh. No? Isinuot niya ang mukha ng isang alipin. Pero although mukha siya ng alipin, form of God siya. Paano hindi siya equal paano hindi siya ma-equal sa God kung ang forma niya, kung ano si Kristo? Diyos. Kasi form of God siya, walang sinong tao sa atin na form of God. Wala. Bagkus, kung babasahin natin ng Hebrews 1:3, sa Hebrews 1:3 mga kapatid, ano si Kristo? Basahin natin sa Hebrews 1:3. Basahin natin na Hebrews 1:3. Ano sinabi dito? Hebrews 1:3. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Exact imprint of His nature. Kung ordinaryong tao ka, hindi ka makaka-eksaktong imprinta or hindi ka maging kaparehas ang iyong kalikasan sa Diyos. Diba? Exact imprint. Kung ano ang Diyos, ganun si Kristo kasi exact imprint nga eh. Of His nature. So kung ang God the Father, in His nature, He is God. So Christ also God. Because He is the exact imprint of the nature of God. Nakuha mo kapatid? Kaya mali lang yung pagkaunawaan niyo sa Ephesians 2:6 na ano yung sinabi sa Ephesians 2:6? Balikan natin.
Mali ang unawa mo dito. No, na did not count equality, hindi lang niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos. Bakit? Kasi naging tao na siya eh. Okay? So isa pa, when it comes to relational, no? Relational status, yung relasyon niya sa Diyos, hindi talaga sila pantay. Because a father is a father. A father never be a son of his son. Hindi siya pwede maging anak ng kanyang anak kasi ama nga siya eh. No, in relational status ito po yung sa theology. Sa relasyon nila bilang ama, anak at espiritu, hindi talaga sila magkapantay. Mas mataas talaga yung rank ng father when it comes to relational status. Kaya nga ang anak sinugo. 'Di ba? Kasi anak siya eh. Sino bang magsusugo sa anak? 'Di ba ang ama? So in relational status, hindi talaga sila pantay. Kasi a father is a father, a son is a son, a Holy Spirit is a Holy Spirit. Hindi mo pwedeng sabihin na yung father ay yung son is greater than the father. No, kaya nga sa John 14:28, my father is greater than I. Doon sila hindi magka-equal in relational status. Dapat malaman natin yan. Saan sila hindi pantay? In their relational status. Kasi a father is a father and a son is a son. Hindi mo pwedeng sabihin ang father o yung son is greater than the father in relational status. Parehas lang din yan sa atin. Sa human experience, ang tatay is tatay talaga yan. Ang anak is anak. Ibig sabihin, mas mataas talaga ang rank or authority ng tatay natin kaysa sa ating mga anak. Pero when it comes to human dignity, is the dignity of the father as human is greater than the dignity of his son as a human also? No. The dignity of the father as a human is the same as the dignity of the son as a human. Yung dignity ng father bilang tao at yung anak niya parehas lang. Parehas na tayo, lahat tayong tao eh. Yung anak ko, kahit anak ko yan, parehas lang kami ng dignidad bilang tao. Pero when it comes to relational status, ranking, authority, I am greater than my son. Na nakuha niyo yung explanation. So doon po sila hindi yung sinasabi nating equality, no, not equal when it comes to relational status, lalong-lalo na nung naging tao si Kristo. Nung naging tao si Kristo, hindi na talaga siya maging kapantay ng kanyang ama because tao lang siya sa kanyang humanity. So alangan naman sa kanyang humanity is mataas siya sa kanyang ama na Diyos. Hindi talaga. Kasi ang tao is creation, hindi creator. Di ba? Pero when it comes to his nature, sa kanyang kalikasan bilang Diyos, hindi ba sila pantay-pantay sila? He is the exact image of his Father. Sabi ni St. Paul, balikan natin Hebrews 1:3, he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. Exact imprint of his nature. Unawain yung maigi. Ikaw, tao ka lang. Sinong tao dito, kahit pa presidente sa Pilipinas, kahit pa si presidente sa Amerika, siguro kahit pa presidente ng universe, hindi pwede maging exact imprint of God yan. Kasi nilalang lang yan. God, in his nature, is God. Hindi siya pwedeng may kaparihas. First Chronicles 17:20, ano sabi? There is no one like you, Lord. O paanong hindi maging God si Christ in his nature kung walang ibang Diyos na katulad sa Diyos? Si Christ, form of God. Form of God si Christ, at the same time, exact imprint of God. The nature of God. Pantay sila. Kaya John 10:30, ang sabi ni Kristo, ito ang hindi naunawaan ng mga iglesia ni Kristo, itong mga Jehovah's Witnesses, itong John 10:30 na sa panukala lang sila nagkaisa. Hindi sa panukala lang. John 10:30, isa sila sa nature.
kung si St. Paul ang mapaliwanag, sa nature sila magkaisa. Because Christ in His nature as God is the exact imprint of the nature of God. Meaning God the Father. O in John 10:20, John 10:30 pala, I and the Father are one. So saan sila nagkaisa? Hindi sa person, because the person of the Father is the Father. The person of Son is Son. So hindi sila magkaisa sa persona kasi may mga ngaral ng Biblia ngayon, I and the Father are one. So the Father is also the Son. So mali po 'yan, yung mga modalism at Unitarianism. Mali po 'yon. No, ginagamit din ng mga ibang ng mga ibang mananampalataya na si Kristo ay at Ama ay iisa lang sa pagkapersona. No, mali. Modalism po 'yon. So the Father and I is one when it comes to their nature. Sa kanilang kalikasan sila nagkaisa bilang Diyos, pero sa persona hindi. Kaya nga my Father is greater than I, John 14:28. So sa persona mas mataas ang kanyang ama in relational status, mataas talaga yung ama kaysa sa anak. Pero in their nature, iisa lang sila mga kapatid. So doon sa question na hindi sila equal kasi si Kristo ay bilang salita ng Diyos ay narinig lang niya. Narinig lang parang, yung question ko kanina, no? Narinig lang ni Kristo ang sinabi ng Father. No, hindi mo rin masasabing ganun kasi kung mabasahin natin sa John 16:15, ano ang sinabi ni Kristo? Anong sinabi ni Kristo sa John 16:15? All that Father has is mine. Ano ang meron sa Ama ay sa akin. So hindi lang niya narinig. Sa kanya din talaga. Di ba? Therefore I said that He will take what is mine and declare it to you. So ano ang nasa Ama, yun din ang kay Kristo. So no need na niya na marinig sa kanyang Ama. Kasi kung ano man yung nasa panukala ng Ama, yun din yung sa kanya. Diyan sila nga nagkakaisa eh. Sa kanilang ways, sa kanilang nature, diyan sila nagkakaisa. Kaya hindi mo masasabi na narinig lang ni Kristo. Yung sinabi niya sa mga apostol na yung sinasabi ko sa inyo ay ito yung narinig ko sa aking Ama. Bilang sa kanyang tao, sa kanyang pagiging tao. Sa kanyang pagiging tao, ang isa sa tandaan natin when it comes to Christology, Christ is a unique person. How come that Christ is a unique person? Because of His two natures. Hypostatic union. Na sa kanyang iisang persona, mayroon siyang dalawang kalikasan. So sa kanyang pagkatao, normal talaga na makakarinig siya ng utos galing sa kanyang Ama. Dahil tao siya, mababa siya sa kanyang Ama eh. Di ba? Tao siya. Kaya natural, magsasabi siya na ito ay utos galing sa aking Ama. Opo, sa kanyang pagkatao. Inutusan talaga siya. Pero sa kanyang pagka-Diyos, ano ang sa Ama niya? Ganun, yun din ang sa kanya. O, paano naging sa kanya kung sinabihan lang siya, isa kanya din pala yun. So, kung sa baga, in properties, sa properties, iisa sila sa properties. But when it comes to personality, iba-iba sila. Okay, so yung question ka ganina na hindi sila equal dahil yung sinabi ni Kristo ay narinig lang niya sa kanyang Ama, wrong interpretation lang po yun. Okay, kinakailangan maliwanagan lang tayo dyan. Maunawaan natin alin yung hindi equal kay Christ sa kanyang Ama at alin yung equal sa kanya. Dalawa kasi yan, no? Equality in terms of nature and then not equal in terms of their relation. So dalawa po yun. Dapat maunawaan natin yun. Yun lang, Brother Jando. Maraming salamat, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. And may mga tanong pa dito. Ito ay galing naman kay Boss Ken. Sabi ni Boss Ken, parang tanduay lang ba na mayroong junior, senior at long neck pero tanduay pa din? Brother John Ray. Anong tanong yan? Hindi ko mag-gets. Hindi kasi ako singgo eh. Ewan eh. Anong junior? Anong point niya doon? Anong cuts up mo doon, Brother Jando? Baka doon sa pag-distinguish mo sa Diyos Ama at saka sa anak. Paano naging junior? Kasi
Junior, senior, sabi junior, senior. Oro, Parang tanduay lang ba na mayroong junior, mayroong senior at long neck. Pero mali tanduay pa din. kasi mag-junior senior ka kung ang pangalan ng anak is yun din ang pangalan ng ama. Kaya nagiging junior. Doon lang naman nagiging junior yung yung isang bata kapag ipinangalan sa ama. 'Di ba? Si Kristo nung naging tao, ang pangalan niya Jesus eh. Pakitaan mo ako na yung pangalan ng God the Father, Jesus. Sige, para maging junior si Jesus. Mali yung analogy mo. Yung analogy mo fallacy. No, instrument fallacy. Gumawa ka ng sariling arguments na hindi naman angkop sa subject, kasi ang subject is walang katulad. First Chronicles 17:20, there is no one like you. Pero hinalintulad mo siya sa tanduay. So blasphemer ka, blasphemous ka. You are a blasphemous. No? Kapag nagbigay ka ng analogy sa God, make it sure angkop sa kanyang persona. Like the simple, paano niya binigyang analogy ang Diyos para madali maunawaan? Hebrews 1:3, ginamit niya si Christ as radiance of God. Bakit radiance? Kasi ang light and radiance, never separated yan. Hindi nagsisiparate ang light at ang radiance. If there is radiance, of course, there is light. Nakuha mo kapatid? If there is radiance, there is light. Walang radiance if there is no light. And walang light if there is no radiance. Paano magliliwanag? Kung walang, ano ang silbi ng liwanag kung walang radiance? Wala bang, anong radiance sa Tagalog, Brother Jando? Radiance? Ilaw, liwanag. Di ba? Tama man? Oh, O yung basta yung race ba? Yung race ba? Hindi kasi yan hindi yan magkahiwalay. Ganyan ka magbigay ng analogy sa Diyos kasi ang Diyos walang katulad. Sabihin mo parang junior lang at senior. Mali ka kasi ang Diyos hindi inumin. Kapag nagbigay ka ng analogy, make it sure na hindi sila mahiwalay, because God is not a separated nature. Separated sila in their person, but in their nature they are not separated because God is only one. The being of God is one. So hindi mo siya pwedeng ikumpara sa tanduay na junior at senior, maliit na Diyos, malaking Diyos. Hindi ganun. Parang binalabas sa Belijando, kaya junior, senior, yung God the Father, malaking tanduay. Yung God the Son, junior, yung maliit, yung lapad. Wrong interpretation. Fallacy of Strawman fallacy yan, kapatid. Gumawa ka ng sarili mong argumento, pinapahid mo sa Diyos. Tingnan mo paano si St. Paul magbigay ng analogy kay Jesus at sa Ama. Radiance. The Father is the light, the Son is the radiance. Hindi yan magkahiwalay. Connected sila. Ganyan ka magbigay ng analogy. Huwag ka na lang magbigay ng analogy kung hindi ka marunong mag-connect. Yun lang ba, Jando? Okay. Sabi naman ito naman ni Busken, unawa lang ang mali sa Jes 30 tungkol sa pagiging isa. Unawa lang daw ang mali. Ate, basahin ito sa The Amplified Bible. Tama man, Brother Jando, unawa nila. I and the Father are one In essence and nature. So hindi mali ang unawan, Brother John Ray, kasi may nabasa naman letra por letra. Ang mali naman yung sinabi niya, yung walang mabasa. Tama yung sinabi niya na mali yung unawa, pero yung unawa nila ang mali. Hindi ang unawa ng Katoliko.